Power on natin. Ayun, umilaw yung kanyang backlight. Tapos naging blue na rin yung kanyang indicator. So, ibig sabihin yan, nagkaroon na siya ng power. So, check natin yung kanyang display. So, ayan, okay na siya. So, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Bali, andito na naman po tayo at mayroon tayong gagawin na isang 32 inches na TV. So, wala siya nakalagay dito na 32 inches dyan sa kanyang model o dito sa kanyang back cover. Wala kang makikita na model o yung kanyang inches, kung ilang inches siya. Pero yung laki niya, 32 inches talaga siya. Bali, isa siyang China TV. Bali, ang problema nito ay wala siyang power. So, yun ang issue nito. So, bago natin simulan to, bali, ang gagawin natin dito ay balik tayo sa basic. So, dahil wala siyang power, ang unang ito-troubleshoot natin dyan, titingnan natin yung kanyang power cord. Ito. So, dahil may nakita akong dugtong dito, ayan. Ayan, meron siyang dugtong dito. So, hindi ko alam kung bakit pinutol yan. Siguro, pinutol nung nag-check dito. Tinignan siguro kung sira yung kanyang power cord. Pero dinugtong din. Dahil wala siyang power, siguro, pinalitan to ng power cord. O dinugtungan ng panibago, tapos isinaksak. Pero ganun pa rin, wala pa rin siyang power. So, dahil wala siyang power, ito ang ating uunahin na i-check yung kanyang power cord. Tapos, isusunod natin yung kanyang switch. So, ayan. Isusunod natin yan. Kung meron siya, kung okay siya, meron siyang continuity, at ganun din dito sa kanyang power cord. So, lilipat tayo doon sa kanyang power supply, doon sa kanyang motherboard. Check natin dyan kung meron siyang shorted, o meron siyang sunog, o meron siyang loose connection. So, check natin yan kung alin doon sa kanya yung nagkaroon ng problema. So, kung okay naman doon sa kanyang power supply, didiretso tayo doon sa kanyang motherboard o doon sa kanyang secondary. So, check natin doon yung mga supply niya para malaman natin kung doon ba nagkaroon ng problema. So, ngayon, titingnan natin kung wala ba talaga siyang power. So, isasaksak natin. Ito. Saksak natin. Tapos, ayan, naka-power on na siya. Ayan, power on natin. Dapat, mayroon na siyang ilaw dito o yung kanyang standby indicator light. So, andito yan. Pero, wala siyang standby indicator light. So, ibig sabihin, dead shot siya. Walang indication na nagkaroon siya ng power. So, kahit tingnan natin yan dito, ayan, wala siyang display. Kasi wala siyang power. So, ayan, bubuksan natin to. Pero bago natin gawin yan, bali, shoutout muna tayo dun sa mga kaibigan natin na laging sumusubaybay dun sa ating mga video. Shout out kay Dave Inseblings, Nanay Edge, Andy Rabino TV Tech, Dolphy DJ Tech, Bermoy Brothers, Noel Tech, Pinoy Bowlers, Lokban Electronics TV, Ricardo Bernardo, Boy Construction TV, Mr. DIY Project Tech, Cellphone Repair, Sober Sunset, Alex Bautista, Difficulty in Electronics, Workshop Fix, Edwin Tech, Nards TV, Fix and Review, IQ Tech, Maying Tech PH Special, Jedrowa, Nelo Cosme, Makoy Tech PH, West Jojo Tech Electronics, Alvin Atilano, Sir Leo Leo, Jun Cars Mix Vlog, Atchong TV Official, All About Electronics PH, Ram Cisneros, at EdTech PH.
So yun lang po, at maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin channel. Mabuhay po kayo. At maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan, at sana'y patuloy kayong sumuporta sa akin channel, at sana'y makatulong din ako sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga gustong matuto ng mga electronics. So, konting bagay lang, konting kaalaman. Bali, kung gusto nyong makita yung ibang mga video ko, bali, punta lang kayo sa Facebook, i-search nyo lang yung Monday Imperial sa Panta, at makikita nyo na yung ibang mga video ko doon na kapupulutan din ng mga konting kaalaman tungkol sa pagre-repair ng mga electronics. So, ayan. Bali, simulan na natin. Bali, ang gagawin natin ay dito tayo mag-umpisa sa kanyang power cord. So, bubuksan natin to para matanggal natin yung cover. Tapos, makuha natin yung magkabilang dulo nito. Tapos, gagamitan natin ng tester. So, buksan natin. So, ayan na, buksan na natin. Tapos, matanggal na natin yung kanyang socket doon sa pagkakalagay niya doon. Tapos, ang gagawin natin, i-check natin to. Itong kanyang power cord. So, mula rito hanggang dito. Tapos, yung kanyang switch. Yung nandito. Ito. Ayan, so, gamitan natin ng tester para malaman natin. So, ayan, nakalagay siya sa continuity. So, ngayon, unahin natin yung kanyang switch. So, check natin. So, ayan, i-check natin. So, meron siyang continuity o nagbabuzzer siya. So, ibig sabihin, okay yung kanyang switch. So, ngayon, punta tayo dito sa kanyang power cord. So, wala tayong makuha continuity dito sa kanyang power cord. So, ang gawin natin, tanggalin natin sa kanyang socket. Ayan, dito tayo. Check natin. So, wala. Ibig sabihin, ito yung may problema sa kanya. So, ayan, okay yung isa. Pero yung isa, wala. Ayan, o. So, ibig sabihin, dito siya nagkaroon ng problema sa kanyang power cord. So, pinutol na siya, pero hindi siguro gumamit ng tester yung gumawa nito. Kaya wala pa rin siyang power. So, ayan. Ito muna tayo. Check natin kung alin dito. Kung ito ba, itong mismong may plug niya, o itong isa. Kasi pinutol siya. So, check natin. Ito tayo. So, wala. Kabila. So, meron yung isa. Yung isa naman. Check natin. So, meron din siya. Ngayon, dito tayo sa kabila. Ngayon, dito tayo sa kabila. Check natin. So, ayan, meron din. Dito sa kabila. Ito, wala.
Itong kulay blue. Ayan. So, itong linya na to ang wala. So, ngayon, puputulan natin ng konti yan. Tapos, tingnan natin kung baka dito lang siya. So, putulan natin. So, ayan. So, matapos natin na na balatan yung niya. O tinanggal natin yung insulation niya. Ayan, meron ako nakitang lumubo, ayan Ayan yung puti na yan. So, ito yung nagkaroon ng problema sa kanya. Kapag ganyan, lumubo na yan, ibig sabihin nagkaroon na ng corrosion yan doon sa loob. So, ngayon, tingnan natin. Putulin natin dito. Ayan. So, ayan. Kung makikita natin, puro na siya puti. Ngayon, subukan nating balatan. So, ayan. Ayan. Hindi mag-focus. So, mag-focus. So, ayan. So, nasunog na siya dun sa loob. Kaya wala siyang power. Ngayon, pagdudugtungin natin to tapos i-confirm natin kung doon nga siya nagkaroon ng problema. So, putulin muna natin to. So, ayan. So, i-check natin do sa ating tester kung magkakaroon na siya ng continuity. Natin. Ayun, meron na siya. So, yung isa, yung kulay red, check natin. So, ayan, meron na siya. Ngayon, titestingin naman natin. Idudugtong ulit natin ito yung sa isa. Tapos, lalagyan natin ng temporary electrical tape. So, ayan, didugtong muna natin. Tinanggal lang natin yung yung putol kanina. So, ngayon, ititestingin naman natin. Ikakabit natin siya dito sa kanyang socket. Pag nagka-power to, ibig sabihin, ang naging problema lang niya ay yung kanyang power cord. So, ibig sabihin, basic lang itong problema nito. Ayan. Tapos, ibalik natin yung kanyang switch. So, ayan. Bali, nabalik na natin yung kanyang cover kasi nandoon yung kanyang switch dito. So, kailangan natin ibalik siya. Pero, nakapatong lang yan. Tapos, isasaksak natin siya para malaman natin kung magpa-power ba yung kanyang motherboard o yung kanyang monitor. So, ayan, saksak natin. So, ayun. Meron na siyang indicator. So, ibig sabihin, buhay yung kanyang motherboard. Ngayon, i-check naman natin kung magpa-power siya o magkakaroon siya ng display. So, power on natin. Ayun, umilaw yung kanyang backlight. Tapos, naging blue na rin yung kanyang indicator. So, ibig sabihin yan, nagkaroon na siya ng power. So, check natin yung kanyang display. So, ayan, okay na siya.
So, nagkaroon na siya ng display. So, ibig sabihin, doon lang yung naging kanyang problema. So, basic lang. So, ganito lang kabilis mag-troubleshoot ng walang power. So, ayan, saraduhan na muna natin. So, ayan, nakakabit na natin yung cover niya. Tapos, nalagyan na natin ng mga tornilyo. Tapos, ang gagawin natin, i-final check natin. Tapos, saksak natin. Tanggalin lang natin tong kanya. Dito. Tapos natin. Tapos, saksak natin. Ayan. Nakasaksak na siya. Tapos, i-power on natin. So, ayun. Meron na siyang indicator. So, ngayon, i-power on naman natin dito sa kanyang switch. Tapos, ayan. Meron na siyang ilaw na kulay blue. So, ngayon, check natin yung kanyang display. So, ayun. Bali, okay na siya. So, doon lang nagkaroon ng problema sa kanyang power cord. So, nagkaroon na ng umido yung loob ng kanyang power cord kaya hindi na tumutuloy yung kanyang AC papunta doon sa kanyang motherboard o doon sa kanyang power supply. So, basic na basic yung ganitong problema. So, sana may natutunan kayo ngayong araw na ito sa ating tutorial. Para lang po ito sa mga newbie na gustong matuto ng mga basic sa electronics kung paano natin mapapagana ang isang unit, lalong-lalo na kung walang power. So, hanggang dito na lang yung video natin at sana'y nakatulong ang video natin sa mga baguhan na nag-aaral pala ng electronics. At maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood ng mga video ko. Kung bago lang kayo sa aking channel at napadaan lang kayo, i-subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell at click nyo na rin yung all para updated kayo sa mga bagong video yung ina-upload ko. Yun lang po at maraming salamat at kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Bye-bye!